Tanggapin mo ang checking ito, Elena. 10 milyong piso para iwan mo ang anak ko. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita palabas ng mansyong ito. Sa gitna ng marangyang party sa harap ng mga pinakamayamang pamilya sa Batangas, naging barya ang aking danggal. Naririnig ko ang bulungan ng mga bisita, mga mapanghusgang. Tingin na tila humihiwa sa aking balat. Tinatawag nila akong manggagamit ambisyosa at walang utang na loob. Tiningnan ko si Rafael. Ang lalaking pinakamamahal ko, ang lalaking binuo ang mga pangarap ko. Nakita ko ang panghinginig ng kanyang mga kamay, ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata, at ang unti-unting pagkamatay ng tiwala sa kanyang puso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ginagawa ko ito dahil kailangan ng nanay ko ang operasyon. Gusto kong ipaliwanag na ang checking ito ang tanging paraan para hindi siya mabaon sa utang dahil sa akin, dahil sa sakit na unti-unting kumakain sa aking katawan. Leukemia. Isang salitang pumatay sa aming hinaharap bago pa man ito magsimula. Pero sa halip na magmakaawa, itinaas ko ang aking ulo. Pinilit kong ngumiti kahit parang sasabog ang dibdib ko sa sakit. Salamat, Doña Celestina. Ang malamig kong sagot habang kinukuha ang tseke. Akala ko ay mas malaki pa rito ang halaga ng anak nyo. Pero sige na rin, sapat na ito para sa bago kong simula. Sa sandaling iyon, pinatay ko ang Elena na kilala ni Rafael. Hinayaan ko siyang itanim sa kanyang puso ang puot dahil mas mabuti nang magalit siya sa akin kaysa iyakan niya ang aking libing. Ito ang kwento ng isang babaeng itinapon ng kanyang dangal para sa buhay ng kanyang mahal sa buhay. Isang kwento ng lihim sakripisyo at ang masakit na paglalakbay pabalik sa sariling pagkatao. Ako si Elena Marquez at ito ang aking huling disenyo, ang disenyo ng aking sariling pagkawasak para sa kaligtasan ng lahat. 10 milyong piso kapalit ng pag-alis mo sa buhay ng anak ko. Tanggapin mo na ito, Elena. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita palabas ng mansyong ito. Ang boses ni Doña Celestina ay hindi malakas, ngunit bawat salita niya ay tila kulog na gumasgas sa aking pandinig. Sa gitna ng engrandeng ballroom ng mga Villarreal, kung saan nakasabit ang mga kristal na chandelier at umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga mamahaling kubyertos, biglang tumahimik ang lahat. Ang mga bisitang kanina lang ay bumabate sa amin ni Rafael. Para sa aming engagement, na yon ay nakatingin na sa akin ng may halong pandidiri at paghusga. Nararamdaman ko ang panginghinig ng aking tuhod sa ilalim ng suot kong puting gown. Ang gown na ito ay pinili ni Rafael para sa akin sinasabing, mukha raw akong anghel na bumaba sa lupa. Pero sa sandaling ito sa harap ng kanyang ina, magmumula sa aking bibig ang mga salitang magtatapon sa akin sa impyerno. Elena! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Si Rafael. Hawak niya ang isang baso ng wine at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Anong nangyayari rito, Mommy? What is this? Hindi siya sinagot ni Doña Celestina. Sa halip, mas itinulak pa niya ang tseke sa harap ng aking muka. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo, puno ng pagkamuhi sa isang arkitektong katulad ko na wala raw puwang sa kanilang alta sosyedad. Ano, Elena, kanina lang ay sinasabi mong mahal mo ang anak ko. Na yung nasa harap mo na ang halagang hindi mo kikitain sa 10 taong pagdidisenyo ng mga lumang simbahan, bigla kang natahimik. Pangungutya ng matanda. Humigpit ang hawak ko sa aking clutch bag. Sa loob niyon ay naroon ang lihim na nagpapahina sa aking katawan, ang resulta ng aking lab test. Acute myeloid leukemia. At sa kabila ng sakit na yon, naroon din ang huling babala ni Doña Celestina kaninang hapon. Isang salita mo lang kay Rafael tungkol sa sakit mo, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay mawawalan ng pondo ang San Sebastian Community Hospital. Mamamatay ang nanay mo at ang lahat ng pasyenteng umaasa sa amin. Tumingin ako kay Rafael. Gusto kong tumakbo sa kanya. Gusto kong yakapin siya at sabihing natatakot ako. Natatakot akong mamatay nang hindi siya kasama. Pero nakita ko ang mukha ng aking nanay sa aking isipan. Ang kanyang pagod na mga mata habang nakahiga sa hospital bed. Nakita ko rin ang mga batang pasyente sa San Sebastian na walang ibang matatakbuhan. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hininga ay parang may kasamang bubog sa aking lalamunan. Salamat, Doña Celestina. Ang aking boses ay lumabas na matigas, walang emosyon. Akala ko ay mas malaki pa rito ang halaga ng anak nyo. Pero sige na rin, sapat na ito para sa bago kong simula. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga bisita.
nakita ko ang pagbitaw ni Rafael sa kanyang baso. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay tila ang tunog ng sarili kong puso na nawawasak. Elena, anong sinasabi mo? Lumapit sa akin si Rafael. Hinawakan niya ang aking braso. Ang init ng kanyang balat ay tila pumapaso sa akin. Nagbibiro ka lang, di ba? Sabihin mo sa akin na script lang ito para inisin ng mami. Tiningman ko siya ng diretso sa mga mata. Pinilit kong gawing mapang-uyam ang aking tingin, kahit na sa loob-loob ko ay gusto ko nang magmakaawa ng tawad. Biro Rafael, seryoso ako. Tumawa ako ng pilit, isang tawang tuyo at walang buhay. Akala mo ba ay sapat na ang pag-ibig para sa akin? Arkitekto lang ako, Rafael. Pagod na ako magtrabaho para sa kakarampot na sahod. Nang dumating ka, nakita ko ang pagkakataon. Pero ngayong, binabayaran na ako ng mami mo para umalis? Bakit pa ako magtitiis sa isang pamilyang ayaw sa akin? Mas madali ang pera kaysa sa pakikipag-away araw-araw. Hindi totoo yan, sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at sakit. Mahal mo ako, Elena. Ipinaglaban natin ang tuwid na daan para sa San Sebastian. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ito ang totoo, Rafael. Tinaas ko ang tseke sa tapat ng kanyang mukha. Ang 10 milyong ito ang katotohanan. Ang pag-ibig natin. Isang magandang disenyo lang yan sa papel. Pero sa totoong buhay, kailangan ko ng matibay na pundasyon. At ang pera ang pundasyong iyon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisingi. Hindi mula kay Doña Celestina, kundi mula sa hanging dala ng mabilis na pagtalikod ni Rafael. Pero bago siya tuluyang lumayo, hinarap niya ako sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsamba, ngayon ay puno na ng purong poot. Sana ay mabusog ka sa perang yan, Elena. Ang kanyang boses ay nangihinig sa galit. Mula sa araw na ito, huwag mo nang asahan na makakatapak ka pa sa kahit anong proyektong hawak ng Villarreal. Sisiguraduhin kong bawat pintong susubukan mong buksan ay nakasara. I will destroy your career the way you destroyed my heart. Pagkasabi niyon ay mabilis siyang naglakad palabas ng ballroom. Sumunod ang kanyang mga kaibigan habang ang mga bisita ay nagsimula ng magbulungan ng malakas. Tinatawag akong gold digger at walang hiya. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang aking pisingi ay namamanhid, pero ang mas matinding sakit ay ang nararamdaman ko sa aking dibdib. Doon naramdaman ko ang isang mainit na likidong lumalabas sa aking ilong. Dugo. Mabilis kong kinuha ang panyo sa aking bag at tinakpan ang aking mukha bago pa may makakita. Tumingin ako kay Doña Celestina. Nakangiti siya isang ngiting puno ng tagumpay. Lumayas ka na, ang bulong niya sa akin. At huwag mong kakalimutan oras na malaman ni Rafael ang tungkol sa sakit mo, ang San Sebastian ang magbabayad. Tumalikod ako at naglakad palabas ng mansyon. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan sa Batangas. Hindi ko na pinansin ang pagkabasa ng aking gown. Naglakad ako sa dilim bitbit ang tsekeng magliligtas sa buhay ng iba, pero pumatay sa tanging dahilan kung bakit ko gustong mabuhay. Habang naglalakad ako palayo, isang itim na sasakyan ang mabilis na dumaan sa tabi ko. Pinatasikan ako ng maruming tubig mula sa kalsada. Si Rafael yon. Ang lalaking dati ay tinitigil ang mundo para lang hindi ako mabasa ng ulan. Ngayon ay siya na ang nagpapatalsik sa akin ng putik. Napaluhod ako sa gilid ng kalsada kasabay ng pagkulog ng malakas. Ang 10 milyong piso ay basa na sa aking kamay kasama ng aking mga luha na hindi ko na napigilan. Patawad, Rafael. Ang gulong ko sa hangin. Patawad kung kailangan kong maging halimaw sa paningin mo para lang manatiling buhay ang pag-asa ng marami. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay akong napagtanto. Ang laban ay hindi pa tapos. Doña Celestina may have won the battle, but I will make sure the San Sebastian Monastery, our dream, will still stand. Kahit na kailangan kong gawin yon mula sa anino ng aking nalalapit na kamatayan. Isang gabi lang ang lumipas, pero ang mundong binuo ko sa loob ng maraming taon ay tila isang lumang gusaling gumuho sa isang iglap. Pagising ko sa maliit naming bahay, ang unang bumate sa akin ay ang lasa ng kalawang sa aking bibig at ang hapdi ng aking pisinging sinampal ng ulan at kahihiyan kagabi. Hindi ko tiningnan ang tsekeng nasa ibabaw ng aking lamesa. Para sa akin, hindi yon pera.
Yun ay isang kontrata ng kamatayan para sa aking dangal. Ngunit kailangan kong kumilos. Kailangan kong pumasok sa trabaho, habilang mga bayarin sa ospital ni nanay ay hindi hihinto, at ang aking sariling gamot ay kasing mahal ng ginto. Pagdating ko sa opisina ng Arch Design Batangas, agad kong naramdaman ang bigat ng hangin. Ang mga kasamahan ko na dati ay sumasalubong sa akin ng niti at kape, na yon ay nakayuko, o kaya naman ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanilang mga computer screen. Elena, nasa loob si Architect Torres. Kanina ka pa niya hinihintay? Malamig na sabi ng aming receptionist. Kahit siya na tinulungan ko noong mabaon sa utang, ay hindi man lang makatingin sa aking mga mata. Pagpasok ko sa opisina ng aking boss, hindi ko inaasahan ang taong nakaupo sa kanyang swivel chair. Hindi si Architect Torres ang nandoon, kundi si Rafael. Nakasuot siya ng isang charcoal gray na suit, malinis ang gupit, at mukhang napaka-professional. Pero ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim na handang pumatay. Sa harap niya ay may mga dokumentong nakakalat, at sa tabi niya ay nakatayo si Architect Torres na mukhang takot na takot. Rafael, anong ginagawa mo rito? Ang tanging lumabas sa bibig ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ba't sinabi ko sa'yo kagabi, Elena, sisiguraduhin kong bawat pintong susubukan mong buksan ay nakasara. Sinimulan ko na. Inabot sa akin ni Architect Torres ang isang pirasong papel. Ang aking termination letter. Elena, patawad, bulong ni Architect Torres. Binili ni Mr. Villarreal ang buong firm layong umaga. Siya na ang may-ari ng lahat ng shares. At ang unang utos niya ay ang tanggalin ka sa lahat ng proyekto, lalo na sa San Sebastian Monastery Restoration. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Ang San Sebastian ang pangarap ko. Iyon ang huling disenyong gusto kong matapos bago man lang ako mawala sa mundong ito. Rafael, huwag mong gawin ito. Pagmamakaawa ko, kahit alam kong walang saysay. Huwag mong idamay ang trabaho ko. Pinaghirapan ko ang lisensyang ito. Ang San Sebastian, kailangan nila ang mga kalkulasyon ko para sa Vollmer Arch. Tumayo si Rafael at dahan-dahang lumapit sa akin. Bawat hakbang niya ay tila isang bagok sa aking dibdib. Huminto siya sa harap ko sapat na para maamoy ko ang kanyang pamilyar na pabango ang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, pero ngayon ay nagpapaalala lang ng aking pagkatalo. Bakit, Elena, natatakot ka bang mawala ng trabaho dahil baka hindi sapat ang 10 milyong kinuha mo kay mommy? Ang boses niya ay puno ng pot. O baka naman natatakot kang mawala ang pangalang Architect Marquez dahil alam mong wala ka ng mukhang ihaharap sa mga tao sa Batangas. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tainga. Hindi lang kita tinanggal sa trabaho. Nag-hain din ako ng reklamo sa board. Inakusahan kita ng unethical conduct at pagtanggap ng suhol mula sa mga supplier. Sa loob ng ilang araw ang lisensyang ipinagmamalaki mo ay magiging isang pirasong papel na lang na walang kwento. Hindi totoo yan. Wala akong tinatanggap na suhol. Sigaw ko habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Sino ang maniniwala sa'yo? Tugon niya habang itinutulak ako palayo. Ang buong probinsya ay nakakita kung paano mo kinuha ang tseke sa harap ng lahat. You are a gold digger in a white gown, Elena. At ang mga taong katulad mo ay walang karapatang humawak ng mga sagradong pundasyon tulad ng San Sebastian. Kinuha niya ang aking mga gamit sa ibabaw ng lamesa, ang aking mga blueprint, ang aking T-square at ang aking kompas, at walang pakundangan itong itinapon sa basurahan sa gilid. Lumayas ka na rito bago ko patawagin ang security. Ang huling sabi niya bago siya muling umupo at humarap sa kanyang laptop na tila ba hindi ako nag-e-exist. Lumabas ako ng opisina na bit-bit ang aking nag-iisang bag. Sa lobby naroon ang mga dating katrabaho ko. Nakita kong kinuha ng isang kanyang cellphone at tila kinukunan ako ng video habang umiiyak at paalis. Bukas o baka mamaya lang kumalat na ang balitang ang ambisyosang arkitekto ay kinaladkad na palabas ang sarili niyang kumpanya. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng nakakapasong sikat ng araw. Bigla akong nahilo. Ang paligid ay nagsimulang umikot at ang ingay ng mga sasakyan ay tila naging malayo. Napahawak ako sa poste ng kuryente para hindi mabuwal. Naramdaman ko ang init na naman sa aking ilong. Nang punasan ko ito ng aking kamay, pulang-pula ang bumungad sa akin. Worsening symptoms. Ang leukemia ay hindi naghihintay para sa hustisya. Sa gitna ng aking panghihina, tumunog ang aking cellphone.
Isang tawag mula sa San Sebastian Community Hospital. Hello, Architect Marquez. Kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital na yun din. Ang pasyenteng si Ginang Rosa Marquez, nagkaroon po siya ng komplikasyon at kailangang isailalim sa emergency dialysis. Pero, pero kakadialysis lang yan nung isang araw. Ang panghinginig ng boses ko. Opo, pero tumaas ang creatinine level niya. At architect, paalala lang po, kailangan nyo ring bayaran ang back juice ng ospital para hindi matigil ang supply ng gamot niya. Sabi po kasi ng management, nagkaroon daw ng memo na kailangang isettle ang lahat ng accounts ng inyong pamilya ngayong araw. Nabitawan ko ang aking bag. Doña Celestina. Alam ko ang laro niya. Hindi lang trabaho ko ang kinuha nila, kundi ang huling pag-asa ng nanay ko. Tiningnan ko ang checking nasa loob ng aking wallet. 10 milyon. Isang pirasong papel na kayang magligtas sa nanay ko pero sisira sa huling ebidensyang hawak ko laban sa pamilya Villarreal. Kung papalitan ko yon ng pera, mawawalan ako ng alas para patunayang binayaran nila ang aking katahimikan. Pero paano ang nanay ko? Paano ang mga batang umaasa sa pondong itatapon ko para lang sa sarili naming kaligtasan? Huminga ako ng malalim, pinunasan ng dugo sa aking ilong at nagsimulang maglakad patungo sa sakayan ng jeep. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga pako, pero kailangan kong magpakatatag. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi pa ako pwedeng sumuko. Dahil sa bawat sampal ng tadhana, natututo akong bumangon hindi para sa aking sarili, kundi para sa mga taong umaasa sa aking huling hininga. Ang amoy ng luma at matapang na disinfectant sa San Sebastian Community Hospital ay tila sumasakal sa aking lalamunan. Bawat hakbang ko sa pasilyo ay mabigat hindi lang dahil sa panghihina ng aking mga binti, kundi dahil sa takot na baka sa bawat pagkurap ko ay wala na akong balitang madatnan tungkol kay nanay. Nasaan si Ginang Rosa Marquez? Hingal kong tanong sa nurse sa station. Tumingin sa akin ang nurse. Nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata ko, ang arkitektong laman ng usap-usapan ng babaeng ipinagpalit ang dangal sa pera. Nasa emergency room pa po, architect. Pero architect, pasensya na po, kailangan niyo munang dumaan sa billing. May memo po kasi na strict implementation tayo ng payment bago ituloy ang susunod na dialysis session. Strict implementation? Mayan lang nagkaroon ng ganyan. Ang giit ko. Kahit alam ko na kung sino ang may gawa nito. Utos po ng board architect. Alam niya naman po, ang pamilya Villarreal ang pangunahing donor ng ospital na ito. Mahina niyang sagot bakas ang awa sa kanyang boses. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa ER. Sa likod ng kurtina, nakita ko ang aking nanay. Maputla siya, tuyo ang mga labi at hirap na humihinga. Ang mga kamay niyang dati ay malakas na humahawak sa akin noong bata pa ako. Ngayon ay puno na ng mga pasa mula sa mga tusok ng karayom. Nay, bulong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Dumilat siya ng bahagya. Elena, anak, huwag kang mag-alala sa akin. Ang trabaho mo, kamusta ang San Sebastian? Napansin ko ang panginginig ng aking sariling kamay. Paano ko sasabihin sa kanya na wala na akong trabaho, na ang kumpanyang binuo ko ay pag-aari na ng lalaking sumusumpa sa aking pangalan? Ayos lang po, Nay. Magpahinga lang kayo. Pagsisinungaling ko. Ang bawat salita ay parang isang patalim na bumabaon sa aking konsensya. Inilabas ko ang aking wallet. Tumingin ako sa tsekeng ibinigay ni Doña Celestina. 10 milyong piso. Isang pirasong papel na kayang magbigay ng pinakamahal na kwarto sa ospital na ito para kay nanay. Pero alam ko ang kapalit. Kapag ginamit ko ito, mawawala ang huling alas ko para patunay ang pinilit ako ni Doña Celestina. At higit sa lahat, kapag nalaman ni Rafael na ginamit ko ang pera, mas lalong titibay ang paniniwala niyang isa nga akong manggagamit. Hindi ko pwedeng gamitin ang checking ito. Hindi pa ngayon. Kinuha ko ang aking ATM card, ang huling laman ng aking ipon mula sa mga nakaraang proyekto. Binayaran ko ang emergency dialysis ni nanay, pero alam kong sapat na lang yon para sa 3 araw. Pagkatapos nyon, wala na akong matitira. Habang naghihintay sa labas ng ER, binuksan ko ang aking laptop. Kahit tinanggal na ako sa firm, may mga files pa akong na-save sa aking private cloud. Binuksan ko ang blueprints ng San Sebastian Monastery Restoration. Habang tinitingnan ko ang mga huling updates na ginawa ng bagong team ni Rafael, nanlaki ang aking mga mata. Mali, bulong ko sa sarili.
Mali ang pagkalkula nila sa load-bearing capacity ng main arch. Ang bagong engineer na kinuha ni Doña Celestina ay binabawasan ang gastos sa pamamagitan ng paggamit ng mas murang materyales sa pundasyon. Kapag itinuloy nila ito, guguho ang tuwid na Vomer Arch sa loob lamang ng ilang buwan. Ang simbahan na simbolo ng pananampalataya ng mga tao sa Batangas ay magiging isang bitag ng kamatayan. Gusto kong tawagan si Rafael. Gusto kong sumigaw at sabihing, Rafael, mapapahamak ang proyekto mo. Niloloko ka ng mga tauhan ng mami mo. Pero naalala ko ang pot sa kanyang mga mata kagabi. Hindi siya maniniwala sa akin. Para sa kanya, isa lang itong paraan para muli akong makalapit sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng matinding pag-ubo. Inilabas ko ang aking panyo. Punong-puno na naman ito ng dugo. Kasabay nito ay ang pananakit ng aking mga buto, isang uri ng hapdi, na tila ba may mga langgam na kumakain sa loob ng aking katawan? Architect Marquez? Isang boses ang tumawag sa akin. Tumingala ako. Isang doktor ang nakatayo sa harap ko, si Dr. Arvin, ang aking oncologist. Arvin, Elena, hindi ka na pwedeng mapaliban. Ang blast cells mo ay mabilis na dumadami. Kailangan nating simulan ang induction chemotherapy ngayong linggo. Kung hindi, baka hindi ka na umabot ang 2 buwan. Seryosong sabi niya. Wala akong pera, Arvin. Ang lahat na meron ako ay napupunta sa dialysis ng nanay ko. Sagot ko habang pilit na itinatago ang aking panghinginig. May mga charity programs tayo sa Manila, Elena. Pero kailangan mong lumipat doon. Hindi mo pwedeng gawin yan dito sa Batangas habang binabantayan ka ng mga Villarreal. Alam mo kung gaano kalakas ang impluensya nila? Payo niya. Tumingin ako sa pinto ng ER kung nasan si nanay. Isang mabigat na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Kung mananatili ako rito, uubusin ako ng mga Villarreal hanggang sa mamatay ako sa kahihiyan at sakit. Kailangan kong mawala. Kailangan kong itago si nanay kung saan hindi sila maabot ng kamay ni Doña Celestina. Tulungan mo ako, Arvin, ang sabi ko sa gitna ng aking pagluha. Tulungan mo kaming makalipat sa Manila nang walang nakakaalam. Itatago ko ang nanay ko at sisimulan ko ang laban ko sa sakit na ito. Nang hapong yon, habang ang buong Batangas ay pinag-uusapan ang pagbagsak ng ambisyosang si Elena Marquez, dahan-dahan kaming sumakay sa isang pribadong ambulansya patungong Manila. Iniwan ko ang aking lisensya, ang aking pangarap sa San Sebastian at ang lalaking mahal ko. Habang papalayo ang sasakyan, tiningnan ko ang tuding ng simbahan ng San Sebastian mula sa malayo. Rafael, baka ito nang huling pagkakataon na makikita kita. Pero kahit sa anino, hindi ko hahayaang gumuho ang pangarap nating dalawa. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang tsekeng 10 milyon. Hindi ko ito winasak. Itinago ko ito sa pinakalihim na bahagi ng aking bag. Balang araw ang tsekeng ito ang magiging sandata ko para ilubog ang mga taong nag-akalang kaya nilang bilhin ang aking hininga. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa isang maliit at madilim na paupahan sa kanto ng isang siksik na barangay sa Manila, malayo sa sariwang hangin ng Batangas, binuo ko ang aking bagong mundo. Ang silid ay amoy luma at hinaluan ng matapang na amoy ng gamot. Sa sulok mahimbing na natutulog si Nanay Rosa na salamat sa tulong ni Arvin, ay naipasok sa isang charity program para sa kanyang dialysis. Dahan-dahan akong umupo sa harap na aking lumang laptop. Sa bawat paggalaw ko, nararamdaman ko ang hapdi sa aking likod. Wala na ang mahaba at itim kong buhok. Isang manipis na bonnet na lamang ang tumatakip sa aking gumbunan. Ang aking mga daliri na dati ay matatag sa paghawak ng T-square, ngayon ay tila mga tuyong sanga na nanginginig sa kaunting ginaw. Binuksan ko ang isang news portal sa internet. Agad na bumungad sa akin ang isang headline. San Sebastian Monastery Restoration nahaharap sa malaking problema. Bitak sa estruktura na pansin ng mga eksperto. May kasamang litrato ang balita. Nakita ko si Rafael na nakatayo sa harap ng tuding ng simbahan, nakasuot ng hard hat, at bakas ang matinding pagod at frustration sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay si Doña Celestina, na pilit nang umingiti sa harap ng mga kamera, kahit halatang nagkakagulo na ang kanilang mga tauhan. Sinasabi ko na nga ba? Bulong ko habang pinagmamasda ng mga bitak sa litrato. Ginagamit nila ang semento na hindi akma sa lumang adobe ng tungk. Pinapatay nila ang kasaysayan ng simbahan para lang makatipid. Kahit nanhihina, binuksan ko ang aking design software.
Sa loob ng 3 oras, tila nakalimutan ko ang aking sakit. Ang bawat guhit ng mouse, ang bawat kalkulasyon ng timbang at pressure sa mga arko ay ginawa ko ng may buong puso. Ito ang tanging paraan para makausap ko si Rafael, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mga linyang dati naming pinang-arap na buiin ng magkasama. Nang matapos ang plano, gumawa ako ng isang bagong email account. Walang pangalan, walang litrato. Ikinabit ko ang mga binagong blueprint at ang detalyadong paliwanag kung paano ititigil ang pag-crack ng mga pader nang hindi sinisira ang orihinal na pundasyon. Bago ko pindutin ang send, nag-alangan ako. Kung makita ito ni Rafael, iisipin kaya niyang ako ito, o iisipin niyang isa lang itong pang-iinis mula sa kung sino. Pero wala akong pagpipilian. Ang San Sebastian ay hindi lang proyekto ni Rafael. Ito ay kaluluwa ng aming bayan. Click! Naipadala na. Samantala sa Batangas, sa loob ng opisina ng Villarreal Group, ibinalibag ni Rafael ang kanyang mga plano sa lamesa. Walang kwenta 3 linggo na, pero lalong lumalaki ang bitak. Sabi niyo ay pinakamagaling na engineers ang kinuha niyo mula sa Manila. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Sir, ginagawa naman po namin ang lahat, pero ang lumang pundasyon po kasi, paliwanag ng isang engineer na pawis na pawis. Lumabas na kayo, lahat tayo, utos ni Rafael. Nang mapag-isa siya, napasandal si Rafael sa kanyang upuan at napahawak sa kanyang sentido. Tumingin siya sa isang maliit na frame sa kanyang lamesa, isang litrato naming dalawa na kinuha nung unang araw ng restoration. Galit siya sa akin, oo. Sinasabi niya sa lahat na kinamumuhian niya ako. Pero sa tuwing pumipikit siya, ang mga ideya ko pa rin ang hinahanap ng kanyang isipan. Isang ping mula sa kanyang computer ang bumasag sa katahimikan. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender, Arch_Anonymous. Ang subject, San Sebastian Restoration, Structural Correction. Sa una akala ni Rafael ay spam lang ito. Pero nang buksan niya ang attachment, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Bawat sukat, bawat anggulo, at ang paraan ng pagpapaliwanag sa stress points ng simbahan ay hindi matatagpuan sa kahit anong textbook. Ang talinong nasa likod ng mga guhit na yon ay may kasamang pagmamahal sa bawat bato at semento. Dahan-dahang hinaplos ni Rafael ang screen ng kanyang computer. Ang paraan ng pag-shade sa mga arko, ang maliliit na nota sa gilid ng blueprint, pamilyar ang lahat. Masyadong pamilyar. Elena, bulong niya sa hangin. Agad niyang tinawag ang kanyang secretary. Tracy, i-trace niyo ang email na ito. Na yun din alamin niyo kung saan ipinadala ang mensaheng ito. Bumalik ang sigla sa kanyang mga mata, pero may kasama itong halo-halong emosyon. Galit, pangunggulila at isang lumalagablab na kuryosidad. Kung ako nga ito, bakit ako nagtatago? At bakit ko tinutulungan ang lalaking sumira sa aking karera sa Manila matapos maipadala ang email? Naramdaman ko ang biglang pagbigat ng aking dibdib. Isang matinding ubo ang muling kumawala sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi lang dugo ang lumabas. Nawalan ako ng hangin at unti-unting nagdilim ang aking paningin. Bago ako tuluyang mawala ng malay, ang huling nakita ko ay ang mukha ni nanay na nagising at sumisigaw ng aking pangalan. Ang aking kamay ay nanatiling nakapatong sa keyboard, tila ba ayaw bitawan ang huling koneksyon ko sa mundong iniwan ko. Sa Batangas, nakatingin si Rafael sa mapa kung saan huling na-detect ang signal ng email. Isang maliit na barangay sa gitna ng siksik na lungsod ng Manila. Nahanap na kita, Elena, bulong ni Rafael, habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Hindi mo ako matatakasan ng ganoon lang. Pagbabayaran mo ang bawat luhang ibinuhos ko dahil sa hindi mapakali si Rafael sa loob ng kanyang opisina sa Batangas. Sa harap niya ay ang trace report ng IT specialist. Isang maliit na barangay sa Tondo, Maynila. Isang lugar na punong-puno ng ingay dumi. At hirap, isang lugar na hinding-hindi mo iisiping lulugaran ng isang babaeng nagbulsa ng 10 milyong piso. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa pagod. Opo sir, mula sa isang pisonet o kaya ay public wifi sa Kaliangyan, ipinadala ang email. Hindi po ito galing sa isang mansyon o mamahaling hotel, sagot ng specialist. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Doña Celestina, bakas ang pagkainis sa kanyang muka. Rafael, hanggang kailan mo ba pag-aaksayahan ng panahon? Ang babaeng yan pinatalsik na natin. Siya kinuha na niyang pera.
Malamang ay nagpapakasasano yon sa ibang bansa kasama ang bago niyang biktima. Tiningnan ni Rafael ang kanyang ina. May kung anong duda na nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Mami, ang taong nagpapakasasa sa pera ay hindi magpapadala ng structural corrections para iligtas ang proyekto ko. At hindi siya magtatago sa tundo. Nagpapapansin lang siya, Rafael. Huwag kang magpaloko muli, sigaw ni Celestina. Pero nakita ni Rafael ang saglit na panginginig ng mga kamay nito. Hindi sumagot si Rafael. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan at dire-diretsong lumabas. Hindi na siya makapaghintay. Kailangan niyang malaman kung bakit ang mga guhit na natanggap niya ay tila sumisigaw ng tulalo kahit na ang mga salita nito ay puro technical na sukat. Pagdating sa Maynila, sinalubong si Rafael ng masangsang na amoy ng basura at siksikang mga bahay. Ang kanyang mamahaling SUV ay agaw atensyon sa makitid na eskinita. Bumaba siya at naglakad suot ang kanyang polo na unti-unti nang nababasa ng pawis. "Excuse me?" tanong niya sa isang ale na nagtitinda sa sari-sari store. "May kilala ba kayong babae rito? Matangkad arkitekto." Elena ang pangalan. "Naku sir, marami pong Elena rito. Pero arkitekto, wala po yata kaming kapitbahay na gano'n ang trabaho," sagot ng ale, habang tinitingnang si Rafael mula ulo hanggang paa. Naglakad pa si Rafael hanggang sa makarating siya sa isang maliit na internet cafe. Doon na itanong niya sa bantay ang tungkol sa email. "Ay, yung babaeng laging nakabonet," sabi ng binatilyong bantay. "Opo, naalala ko siya. Pumupunta siya rito tuwing madaling araw para umiwas sa tao. Payat na payat po siya, sir. Halos butot balat na nga eh. At laging umuubo. Minsan may kasama pang dugo sa panyo." Tumigil ang mundo ni Rafael sa narinig. Payat, nakabonet, dugo sa panyo. Nasaan siya? Saan siya nakatira? Tanong ni Rafael. Hinawakan niya sa balikat ang bata nang may kasamang puwersya. "Diyan lang po sa dulo sa paupahan ni Aling Goreng. Pero balita ko po isinugod siya sa ospital kagabi. Hindi na raw humihinga nung ilabas ng bahay." Para namang binuhusan ng yelo si Rafael. Ang galit na itinanim niya sa kanyang puso sa loob ng 6 na buwan ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Isang takot na baka ang huling pagkakataon niyang marinig ang katotohanan ay tuluyan ng maglaho. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa pinakamalapit na public hospital sa lugar na yon, ang San Lazaro Charity Ward. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng siksikang mga kamaingay na mga batang umiiyak at ang init na halos hindi na kayang palamigin ng mga lumang electric fan. Doon sa isang sulok, nakita niya si Arvin, ang doktor na dati ay nakikita niyang kasama ni Elena sa Batangas. "Arvin," sigaw ni Rafael. Napalingon si Arvin at nang makita si Rafael imbes na matuwa, ay agad itong tumayo at hinarangan ang daan. "Anong ginagawa mo rito, Rafael? Hindi ba't sapat na ang ginawa niyo sa kanya? Tinanggalan niyo siya ng trabaho, ng lisensya at ng danggal. Ngayon ba ay gusto niyo ring kunin ang huling sandali ng buhay niya?" "Nasaan si Elena? Sabihin mo sa akin ang totoo, Arvin. Ano nangyayari?" Ang panginginig ng boses ni Rafael. "Ang totoo," tumawa ng mapait si Arvin. "Ang totoo ay 6 na buwan na siyang nakikipaglaban sa leukemia. Ang totoo ay kinuha niya ang pera ng mami mo hindi para sa sarili niya, kundi para ituloy ang dialysis ng nanay niya dahil pinuto niyo ang pondo sa Batangas. At ang totoo, kaya kanya iniwan, ay dahil ayaw niyang makita mo siyang mamatay." Nanlumo si Rafael. Napasandal siya sa pader habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Ang 10 milyong piso, ang pagtataksil, ang lahat ng ito ay isang malaking sakripisyo. "Nasaan siya?" bulong ni Rafael. "Dadalhin ko siya sa pinakamagaling na ospital. Gagawin ko ang lahat." "Huli na, Rafael," putol ni Arvin. "Nasa loob siya ng ICU. Critical stage na. At ang huling bilin niya, wag na wag kang papapasukin sa kwarto niya." Sa sandaling yon, isang nurse ang tumatakbong lumabas mula sa ICU. "Dr. Code Blue, ang pasyente sa bed 4 nag-cardiac arrest." Hindi na nag-isip si Rafael. Tinulak niya ang mga nurse at ang security guard. Tumakbo siya patungo sa loob ng ICU, sumisigaw ng pangalan ni Elena. Pagpasok niya, nakita niya ang isang babaeng nakahiga sa gitna ng mga makina.
ang kanyang Elena. Wala na ang maganda at makapal niyang buhok. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng mga kumot. Ang flat line sa monitor ay naglalabas ng isang mahaba at nakakabining tunog. Elena, hindi wag kang aalis, sigaw ni Rafael habang sinusubukan siyang lapitan ng mga medical staff para ilayo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Rafael ang isang lumang bag sa gilid ng kama. Mula roon ay nalaglag ang isang pirasong papel. Ang tsekeng 10 milyong piso ba sa luma at hindi kailanman na encash. Nakadikit sa tseke ang isang maliit na note na may sulat kamay ni Elena. Para sa San Sebastian. Para sa mga taong kailangan ng pag-asa. Patawad Rafael. Mahal kitayo. Isa pataasan ng boltahe clear. Ang sigaw ng doktor ay umalingaw-ngaw sa loob ng masikip na ICU kasabay ng tunog ng kuryenteng tumatama sa dibdib ni Elena. Bawat lundag ng kanyang katawan sa ibabaw ng kama ay tila isang saksak sa puso ni Rafael. Nakatayo siya sa isang sulok, hindi pinapansin ang mga nurse na pilit siyang itinutulak palabas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa monitor na kanina pa nagpapakita ng isang tuwid na linya. Elena, huwag! Huwag na yon! Ang gulong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig lunod sa takot at pagsisisi. Patawarin mo ako! Hindi ko alam! Wala akong alam! Sa ikatlong subok ng defibrillator, isang mahinang tunog ang bumasag sa nakakangilong katahimikan. Beep! 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 Bumalik ang tibok ng puso ni Elena. Mahina, mabagal, pero naroon. Napasandal si Rafael sa pader, dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na, at ang kanyang muka ay basa ng luha. Sa kanyang kamay mahigpit pa rin niyang hawak ang tsekeng 10 milyong piso, ang pirasong papel na akala niya ay simbolo ng kataksilan ni Elena. Ngunit ngayon ay napatunay ang ebidensya ng kanyang sariling pagkabulag. Lumapit si Arvin sa kanya pagod ang mga mata at bakas ang galit na hindi na itinatago. Ngayong nakita mo na siya, masaya ka na ba? Yan ang babaeng tinawag mong gold digger. Yan ang babaeng sinira mo ang karira dahil lang sa isang tsekeng hindi naman ni ginamit. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ang nangihinang tanong ni Rafael. Bakit hinayaan niyang isipin kong ipinagpalit niya ako sa pera? Dahil yon ang tanging paraan para hindi itigil ng mommy mo ang pondo ng San Sebastian Community Hospital. Sigaw ni Arvin. Dahilan para mapatingin ang ilang staff. Pinili niyang mamatay ang dangal niya para lang mabuhay ang mga pasyente doon. Pinili niyang kamuhian mo siya para hindi ka mawalan ng mana at posisyon sa kumpanya niyo. Ganyan kanya kamahal, Rafael. Ganyan siya katanga para sa'yo. Kinuha ni Rafael ang lumang bag ni Elena na nalaglag sa sahig. Sa loob niyo, nakita niya ang mga gamot na halos paubos na mga resibong hindi pa nababayaran at isang maliit na sketchbook. Binuksan niya ito. Hindi mga landscape o kung anong drawing ang nakita niya. Ang bawat pahina ay puno ng mga technical na guhit ng San Sebastian Monastery. May mga notes sa gilid. Rafael, ayusin mo ang anglo ng dome. Delikado ang pundasyon dito. Huwag mong kakalimutang gumamit ng hydraulic lime. Sa kabilang pahina, miss na kita. Sana ay maayos ang tulog mo ngayong gabi. Napahagulgo si Rafael habang yakap ang sketchbook. Ang bawat linya ng guhit ni Elena ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Habang siya ay abala sa pagpaplano kung paano reresbakan at papahirapan si Elena, ang babaeng ito ay abala naman sa pagliligtas sa kanyang pangarap sa kabila ng sarili nitong paghihingalo. Kailangang mailipat siya sa mas magandang pasilidad, sabi ni Rafael, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at seryoso. Dadalhin ko siya sa St. Luke's. Ako ang magbabayad ng lahat. Kukuha ako ng mga espesyalista mula sa ibang bansa. Sa tingin mo ba ay hahayaan ka ng mami mo? Hamon ni Arvin. Oras na malaman niyang tinutulungan mo si Elena, gagawin niya ang lahat para pigilan ka. Tumingin si Rafael sa pintuan ng ICU kung saan nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, isang lalaking nawala ang lahat dahil sa pride. Hayaan mo siyang subukan, Arvin. Mula sa araw na ito, tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Kung kailangang kalabanin ko ang sarili kong dugo para mabuhay ang babaeng ito, gagawin ko. Inilabas ni Rafael ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator.
Alamin mo ang lahat ng transaksyon ni Doña Celestina sa San Sebastian Hospital sa loob ng huling 2 taon. Gusto ko ng kopya ng lahat ng banta memo at mga dokumentong pinirmahan niya. Na yun din. Habang naghihintay ng ambulansya para sa paglilipat kay Elena, pumasok si Rafael sa loob ng ICU. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Elena. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan nito at ang ingay ng ventilator ang nagsisilbing hininga niya. Elena, nandito na ako. Bulong niya sa tainga nito. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi ko nahahayaang saktan ka pa nila. I'm going to build a fortress for you, my architect. Just please, stay with me. Isang mahinang paggalaw ng daliri ni Elena ang naramdaman ni Rafael. Napatingin siya sa monitor. Tumataas ang heart rate nito. Hindi dahil sa atake, kundi tila naririnig nito ang kanyang boses. Ngunit sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Doña Celestina, suot ang kanyang mamahaling shades at isang mapait na ngiti. Alam niya na nahanap ni Rafael si Elena at hindi siya papayag na ang lahat ng kanyang pinanghirapan ay masira lang dahil sa isang mamatay taong arkitekto. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa pera o karera. Ito ay naging isang digmaan sa pagitan ng pag-ibig na handang magsakripisyo at kapangyarihang handang pumatay. Ang tunog ng takong ni Doña Celestina sa semento ng pasilyo ay tila mga martilyong tumatama sa katahimikan ng charity ward. Sa bawat hakbang niya, ang mga tao ay tumatabi na dadala ng aura ng kapangyarihan at yamang taglay niya. Pero sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang kanyang anak, hindi bilang isang masunuring tagapagmana, kundi bilang isang pader na hindi niya kayang itulak. Rafael, anong ginagawa mo sa maduming lugar na ito? Umalis ka na riyan, pinapahiya mo ang ating pamilya. Ang boses ni Celestina ay matalas puno ng otoridad. Humarap si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na takot. Tanging isang malamig na galit na ngayon lang nakita ng matanda. Ang pagpunta ko rito ay hindi nakakahiya, Mami. Ang nakakahiya ay ang katotohanang ang apelidong dala ko ay ginamit nyo para pumatay ng dangal ng isang tao. What are you talking about, Tara? Na baka mahawa ka pa ng kung anong sakit sa babaeng yan. At manglalapit si Celestina para hilahin ang anak. Pero itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, iwinadayway niya ang tsekeng 10 milyong piso. Ito ba ang sinasabi niyong ebidensya na magagamit siya? Ito ba ang dahilan kung bakit niya siya ipinahiya sa harap ng lahat? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Mali kayo, Mami. Dahil ang checking ito, hindi niya kailanman ginamit. Nanatili itong luma at madumi sa bag niya habang siya ay nagtitiis sa gutom at sakit dito sa Maynila. Sandaling natigilan si Celestina, pero mabilis siyang nakabawi. Baka natatakot lang siyang matris, o baka naghihintay siya ng mas malaking halaga. Sapat na ang pagsisinungaling, sigaw ni Rafael. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa banta niyo sa San Sebastian Community Hospital. Alam ko na pinilit niyo siyang pumili sa pagitan ng pag-ibig namin at ng buhay ng mga pasyente doon. Pinili niya ang iba kaysa sa sarili niya. Pinili niyang maging kontrabida sa paningin ko para lang manatili kayong bayani sa paningin ng publiko. Rafael, ginawa ko lang yon para sa ikabubuti mo, para sa akin o para sa ambisyon niyo? Putol ni Rafael. Mommy, nakita niyo ba siya sa loob? Wala na siyang buhok. Halos butod balat na siya. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa niyo, ang iniisip pa rin niya ay kung paano ililigtas ang kumpanya natin mula sa maling pundasong ginagawa niyo sa San Sebastian Monastery. Siya ang arkitektong sinisira niyo, pero siya rin ang arkitektong nagliligtas sa atin sa anino. Sa pagkakataong yon, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas si Arvin, bakas ang pag-asa sa kanyang muka. Rafael, gising na si Elena, hinahanap ka niya. Hindi na nalingon ni Rafael ang kanyang ina. Tumakbo siya papasok sa loob, iniwan si Celestina na nakatayo sa pasilyo, nanginginig sa galit at takot na baka mabulgar ang lahat. Sa loob ng ICU, dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng kwarto ay tila masyadong masakit para sa kanya. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Rafael na nasa tabi niya, unti-unting lumambot ang kanyang anyo. Rafael, ang mahinang bulong niya. Ang boses niya ay parang kalansing ng basag na kristal. Nandito ako, Elena. Huwag kang magsalita.
Patawarin mo ako. Patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Sabi ni Rafael habang hinahalikan ng kamay ng dalaga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang tseke, nahanap mo? Oo, nahanap ko. At alam ko na ang lahat, Elena. Hindi mo na kailangang magtago. Hindi mo na kailangang mag-isa. Pangako ni Rafael. Rafael, ang San Sebastian, ang arko, kailangang ayusin. Pilit pa ring iniisip ni Elena ang kanyang trabaho, ang kanyang misyon. Ako na ang bahala doon, Elena. Ang kailangan mo lang gawin na yon ay mabuhay. Ililipat kita sa mas magandang kwarto. Gagaling ka pangako ko sa'yo, sabi ni Rafael, habang ang mga luha niya ay pumapatak sa kamay ni Elena. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na pagbigat ng dibdib. Tumingin siya sa bintana kung saan aninag niya ang kanyang ina na si Nanay Rosa na nakaupo sa labas, naghihintay rin sa kanya. Ang nanay, huwag mong pababayaan. Hindi ko siya pababayaan, Elena. Kayo ng nanay mo pamilya ko na kayo, giit ni Rafael. Sa labas hindi pa rin umaalis si Doña Celestina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Attorney, ihanda ang lahat ng dokumento. I-freeze ang lahat ng personal accounts ni Rafael. Kung gusto niyong maging bayani para sa arkitektong yan, siguraduhin nating wala siyang panggastos kahit para sa isang tableta ng gamot. Ang golden boy ng mga Villarreal ay kailangan ng pumili ang kanyang kayamanan at mana, o ang babaeng naghihingalo na wala nang maibibigay sa kanya, kundi ang kanyang huling hininga. Ngunit hindi alam ni Celestina may isang sikretong hindi pa nabubunyag, isang sikretong hawak ni Elena na kayang magpabagsak sa buong imperyo ng mga Villarreal nang higit pa sa inaasahan ng lahat. Pasensya na po, Mr. Villarreal. Pero ang inyong credit card, decline po. Ang boses ng cashier sa billing department ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Rafael. Hindi siya makapaniwala. Bilang tagapagmana ng Villarreal Group, ang salitang declined ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang bokabularyo. Subukan mo ulit. Baka may problema lang sa system nyo. Pigil galit na utos ni Rafael. Sinubukan ko na po ng 3 beses, sir. Ang utos po mula sa inyong bank manager, naka-freeze ang lahat ng inyong accounts dahil sa corporate audit na isinasagawa ng inyong kumpanya. Napahawak si Rafael sa counter. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Hindi lang siya tinanggalan ng boses ng kanyang ina. Tinanggalan din siya ng kakayahang iligtas ang babaeng mahal niya. Eksaktong tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Doña Celestina. Ang pag-ibig ay hindi nakakabayad ng hospital bill, Rafael. Bumalik ka sa mansyon, humingi ka ng tawad at iwan mo ang babaeng yan. Doon ko lang ibabalik ang lahat ng sayo. Bumalik si Rafael sa ICU na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Nakita niya si Elena na pilit na bumabangon, inaalalayan ni Arvin. Rafael, anong nangyari? Bakit ang kutla mo? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, pero ang talas ng kanyang pakiramdam ay naroon pa rin. Wala, Elena. May kaunting problema lang sa bangko, pero maayos ko rin ito. Pagsisinungaling ni Rafael. Ngunit hindi niya kayang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naka-freeze ang accounts mo, di ba? Diretsong tanong ni Elena. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kilala ko si Doña Celestina. Gagamitin niya ang bawat sentimo para luhuran mo siya. Hindi ako luluhod, Elena. Maghahanap ako ng ibang paraan. Ibebenta ko ang mga sasakyan ko, ang mga shares ko. Huli ng lahat para dyan, Rafael, putol ni Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael at sa pagkakataong ito ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag, ang liwanag ng isang taong matagal nang naghanda para sa digmaang ito. Hindi lang ako arkitekto ng mga gusali, Rafael. Arkitekto rin ako ng sarili kong proteksyon. Tumingin si Elena kay Arvin at tumango. Lumabas si Arvin at bumalik bitbit ang lumang compass case ni Elena, ang tanging gamit na hindi itinapon ni Rafael noong pinaalis niya ito sa kumpanya. Buksan mo ang ilalim ng case na yan, utos ni Elena. Sinunod ni Rafael ang utos. Sa ilalim ng velvet lining ng compass case, may nakatagong isang maliit na flash drive at isang pirasong papel na nakatiklop ng maayos. Nang buksan ni Rafael ang papel, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong legal undertaking na may lagda ni Doña Celestina. Ano ito? Tanong ni Rafael.
Nung gabing ibinigay sa akin ng mommy mo ang tseke, hindi ko lang basta kinuha yon. Simula ni Elena, habang pilit na kinukuha ang kanyang lakas. Sinabi ko sa kanya na tatanggapin ko ang pera at lalayo ako, pero kailangan niyang pirmahan ang dokumentong yan. Nakasaad dyan na ang 10 milyong piso ay hindi suhol, kundi isang donation para sa San Sebastian Community Hospital na kailangang bayaran ng Villarreal Group taon-taon sa loob ng 10 taon. Binasa ni Rafael ang mga detalye. At kapag hindi niya ito sinunod, ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagbabanta sa mga pasyente ay otomatikong ipapadala sa media at sa SEC. Nasa flash drive na yan ang mga audio recordings ng banta niya sa akin sa loob ng opisina niya. Pagpapatuloy ni Elena. Inisip niya na dahil mahirap lang ako, matatakot ako. Pero bawat serya ng panggigipit niya ni-record ko. Hindi ko yan inilabas noon dahil ayaw kong masira ang pangalan mo at ng kumpanya. Pero ngayon, ngayong ginagamit na niya ang buhay mo para kontroling ka oras, na para gamitin natin ang sarili niyang baril laban sa kanya. Napatulala si Rafael kay Elena. Sa kabila ng panghihina ng katawan nito, ang otak ni Elena ay nananatiling mas matatag kaysa sa anumang sementong ginamit nila sa konstruksyon. Elena, bakit hindi mo ito sinabi sa akin noon pa? Dahil gusto kong ikaw ang makatuklas ng katotohanan ng kusa, Rafael. Ang ebidensya ay walang kwento kung ang puso mo ay sarado, sagot ni Elena. Ngayon, dalhin mo ang flash drive na yan sa kanya. Sabihin mo sa kanya ang 10 milyong piso na akala niya ay pambili sa dangal ko ay ang siyang magpapabagsak sa trono niya. Tumayo si Rafael dala ang bagong pag-asa at ang sandatang ibinigay ni Elena. Ngunit bago siya umalis, hinawakan niya ang pisngi ng dalaga. Salamat, Elena. Salamat sa pagiging mas matalino kaysa sa aming lahat. Mag-ingat ka, Rafael, babala ni Elena. Ang sugatang leon ay mas lalong nagiging mabagsik. Paglabas ni Rafael ng ospital, hindi na siya ang lalaking wasak ang puso. Siya na ngayon ang nakahanap ng kanyang pundasyon. Dumiretso siya sa mansyon ng mga Villarreal kung saan naghihintay si Doña Celestina kampante sa kanyang pagkapanalo. Hindi alam ng matanda ang arkitektong minaliit niya ay nakagawa na ng isang disenyo na hinding-hindi niya kayang gibain. Ang tseke ay hindi na lamang papel ito na ang magiging susi sa bilangguan ni Celestina. Ang bawat hakbang ni Rafael sa marble na sahig ng Mansyong Villarreal ay tila isang deklarasyon ng giyera. Hindi na siya ang nawawalang anak na bumalik para humingi ng tawad. Ang kanyang anyo ay matigas. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyong ngayon lang nakita ng mga kasambahay na mabilis na nag-iwas ng tingin. Sa malawak na sala, nakaupo si Doña Celestina habang umiinom ng tsaa. Kalmado siya, ang kanyang postura ay tila isang reyna na naghihintay sa pagluhod ng kanyang nagkasalang alipin. Bumalik ka rin, Rafael? Ang boses ng matanda ay puno ng kampanteng tagumpay. Sabi ko na nga ba, hindi mo kayang tiisin ang hirap? Nakabook na ang flight mo patungong Singapore bukas. Doon ka muna habang inaayos natin ang gulo rito. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, inilapag niya ang bitbit na folder at ang maliit na flash drive sa tapat ng kanyang ina. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa lamesang kristal ay bumasag sa katahimikan. Ano ito? Tanong ni Celestina, nakataas ang isang kilay. Iyan ang katapusan ng iyong mga laro, Mami. Ang boses ni Rafael ay mababa, ngunit puno ng otoridad. Ang folder na yan ay naglalaman ng legal undertaking na pinirmahan niyo 6 na buwan na ang nakalipas. Ang 10 milyong pisong ibinigay niyo kay Elena ay hindi bayad para lumayo siya, kundi isang donation para sa San Sebastian Hospital na pinirmahan niyo sa ilalim ng legal na kondisyon. Dahan-dahang binitawan ni Celestina ang kanyang tasa. Ang kanyang muka ay bahagyang namutla, ngunit pilit pa rin siyang numingiti. Isang pirasong papel lang yan, Rafael. Kayang-kaya kong ipawalang bisa ang kahit anong dokumentong gawa ng isang hampas-lupang arkitekto. Hindi lang yan papel, Mami, sagot ni Rafael habang isinasaksak ang flash drive sa kanyang laptop at pinindot ang play. Isang salita mo lang kay Rafael tungkol sa sakit mo? Sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay mawawalan ng pondo ang San Sebastian Community Hospital. Mamamatay ang nanay mo at ang lahat ng pasyenteng umaasa sa amin. Ang boses ni Celestina malinaw at puno ng bagsik ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Maging ang mga kasambahay sa kusina ay napatigil sa pagtatrabaho. Ang muka ni Celestina ay tuluyan ng nawalan ng kulay. Elena?
Ang babaeng minaliit niyo ay mas matalino kaysa sa atin, patuloy ni Rafael. Nirecord niya ang bawat banta niyo. Ginamit niya ang talino niya bilang arkitekto para gumawa ng isang bitag na hinding-hindi niyo matatakasan. Oras na hindi niyo ibalik ang lahat ng kinuha niyo sa amin ang recording na ito at ang dokumentong yan ay mapupunta sa bawat news agency sa Pilipinas. Isipin niyo na lang ang mangyayari sa stocks ng Villarreal Group kapag nalaman ng publiko na ang inyong charity work ay isang malaking pagpapanggap. Rafael, ako ang ina mo. Paano mo ito nagagawa sa akin? Sigaw ni Celestina. Tumayo siya at sinubukang sampalin ng anak. Sinalo ni Rafael ang kamay ng kanyang ina sa gitna ng ere. Pinoprotektahan ko ang pamilyang ito, Mami. Pinoprotektahan ko ang kumpanya mula sa sarili nitong halimaw. Mula sa araw na ito, i-unfreeze mo ang lahat ng accounts ko. Ibalik mo si Elena bilang lead architect ng San Sebastian Monastery. At higit sa lahat, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya, sa harap ng publiko. Never hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa babaeng yan. Kung ganun ihanda nyo na ang inyong mga gamit, malamig na sabi ni Rafael. Dahil bilang may-ari ng majority shares na iniwan ni Daddy sa akin na nakatago sa trust fund, sisiguraduhin kong sa susunod na board meeting kayo ang tatanggalin sa pwesto. Napasandal si Celestina sa kanyang upuan, tila ba naubusan ng lakas? Ang anak na dati ay kaya niyang pasunurin sa isang tingin lang, ngayon ay siya nang nagdidikta ng tadhana niya. Akala ko ay pinalaki kita para maging matibay, Rafael. Bulong ni Celestina may kasamang payat. Pinalaki niyo ako para maging matapat, Mami. Yun ang nakalimutan niyo. Sagot ni Rafael habang kinukuha ang laptop. May 3 oras kayo para tawagan ang bangko at ang board. Oras na tumunog ang phone ko at narinig kong active na muli, ang lahat doon lang tayo mag-uusap ulit. Lumabas si Rafael ng mansyon na hindi man lang lumilingon. Ang kanyang dibdib ay maluwag, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Alam niyang sa mga sandaling ito ang tunay na kalaban ay hindi na ang kanyang ina, kundi ang oras. Bumalik siya sa ospital, kung saan naghihintay ang balita tungkol sa operasyon ni Elena. Habang naglalakad siya sa pasilyo, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula sa kanyang bank manager. Mr. Villarreal, your accounts are now active. The board meeting has been rescheduled as per your request. Napanghiti si Rafael ng mapait. Napangalunan niya ang laban sa pera at kapangyarihan. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng kwarto ni Elena, nakita niyang nagkakagulo ang mga doktor. Dokong heart rate niya bumabagsak. Ang tagumpay ni Rafael sa mansyon ay biglang naging abo. Sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, napagtanto niya na may isang pundasyon siyang hindi kayan ayusin ng pera, ang buhay ng babaang nakakabihing tunog ng flatline ay hindi tumuloy. Ngunit ang bawat beep ng monitor sa loob ng ICU ay tila isang babala. Kumaripas ng takbo ang mga doktor at nurse, inaalalayan ang katawan ni Elena na tila isang kandilang unti-unti nang nauubos ang mitsa. Sa labas ng salamin, nakasandal si Rafael. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-bukan. Hindi ngayon, Elena. Hindi ngayon, bulong niya. Nasa akin na ang lahat. Ibinabalik ko na ang lahat sa'yo. Huwag mo akong iwan sa oras na napanalunan ko na ang digmaan. Pagkalipas ng ilang oras na tila naging isang habambuhay, lumabas si Dr. Arvin. Hubad na ang kanyang gloves at bakas ang matinding pagod sa kanyang muka. Stable na siya, Rafael, pero mahina ang kanyang katawan. Ang chemotherapy ay hindi sapat. Kailangan niya ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Seryosong pahayag ni Arvin. Nahanap na namin ang donor pero kailangan ng pirma ng pamilya at ang deposito para sa operasyon ay napakalaki. Gawin niyo ang lahat. Mabilis na sagot ni Rafael. Naka-activate na ang accounts ko. Bayad na ang lahat bago pa man matapos ang usapang ito. At ang donor, siguraduhin yung handa siya. Ang donor? Lumingon si Arvin sa direksyon ng waiting area. Ang nanay niya si Aling Rosa. Siya ang pinaka-compatible. Pero dahil sa dialysis niya, kailangan ng espesyal na procedure para maging ligtas silang dalawa. Sa gitna ng usapan, tumunog ang telepono ni Rafael. Isang tawag mula sa Board of Directors ang Villarreal Group. Ang balita tungkol sa recording ni Doña Celestina ay nagsisimula ng kumalat sa loob ng kumpanya. Ang mga shareholders ay nagkakagulo. Sir Rafael, kailangan niyo pong kumunta rito. Si Doña Celestina ay sinusubukang i-liquidate ang kanyang shares para tumakas patungong ibang bansa. Ulat ng kanyang legal counsel. Isang matalim na ngiti ang sumilay kay Rafael.
Hayaan niyo siyang subukan. Pero bago siya makarating sa airport, siguraduhin niyong ang hold departure order ay nakahanda na base sa mga kasong estafa at grave threats na isasampa natin. Humarap muli si Rafael kay Arvin. Bantayan mo si Elena, may tatapusin lang akong isang mahalagang bagay. Bukas sa Lechaintang grand opening ng San Sebastian Monastery, ibabalik ko ang lahat ng ninakaw sa kanya. Kinabukasan ng bayan ng Batangas ay puno ng mga tao. Ang San Sebastian Monastery ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga bitak sa pader ay wala na salamat sa mga anonymous na koreksyon na ipinadala ni Elena na agad ipinatupad ni Rafael gamit ang mga pinakamahusay na materyales. Ngunit sa likod ng entablado, ang tensyon ay kasing talas ng kutsilyo. Dumating si Doña Celestina, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, pilit na nagpapanggap na walang nangyayari. Inakala niya na dahil hantay na ng proyekto, hindi siya hihiyain ni Rafael sa harap ng mga investors. Mag-ingat ka sa bawat sasabihin mo, Rafael. Banta ng matanda habang naglalakad sila patungo sa entablado. Oras na sirain mo ako, sisisiguraduhin kong ang pangalang Villarreal ay kasama mong lulubog. Hindi ako ang lulubog, Mami. Kayo lang, sagot ni Rafael, nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nang magsimula ang programa, tumayo si Rafael sa harap ng mikropono. Ang lahat ng media, ang mga opisyal ng gobyerno at ang mga mamamayan ng Batangas ay nakikinig. Ang araw na ito ay hindi tungkol sa tagumpay ng Villarreal Group, panimula ni Rafael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang araw na ito ay para sa isang taong tunay na nagligtas sa pundasyon ng simbahang ito. Isang arkitekto na piniling mawala ng dangal para sa kaligtasan ng marami. Isang babaeng minaliit binayaran para lumayo at pinagbantaan ng buhay, ngunit nanatiling matapat sa kanyang propesyon. Lumingon si Rafael sa kilid ng entablado. Isang sasakyan ang huminto, at mula roon ay inilabas ang isang wheelchair, si Elena. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido, may puting scarf sa kanyang ulo, at bagaman maputla ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa paligid. Ang mga taong dati ay sumigaw ng gold digger kay Elena ay biglang natahimik. Ipinapakilala ko sa inyo ang tunay na lead architect ng San Sebastian Monastery, si Architect Elena Marquez, anunsyo ni Rafael. Sa pagkakataong yon, pinindot ni Rafael ang isang button sa projector screen sa likod niya. Hindi ang mga litrato ng gusali ang lumabas, kundi ang video ng kasunduan ni Doña Celestina at Elena, kasama ang audio recording ng pagbabanta ng matanda. Ang 10 milyong piso na akala nyo ay suhol, sigaw ni Rafael habang nakatingin sa kanyang ina, ay ang tanging paraan para hindi ipasara ng aking ina ang ospital ng mga mahihirap dito sa Batangas. Elena Marquez did not sell her soul. She bought your lives with her dignity. Ang paligid ay nabalot ng galit na sigaw mula sa mga tao. Si Doña Celestina ay napasandal sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng takot, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Elena mula sa kanyang wheelchair. Sa tulong ni Arvin at Rafael, lumapit siya sa mikropono. Hindi ko kailangan ng inyong awa. Ang boses ni Elena ay mahina, ngunit may otoridad. Ang tanging gusto ko ay ang katotohanan. Ang gusaling ito ay nakatayo dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa pera. At ang sinumang nag-akalang kayang bilhin ang danggal ng isang arkitekto ay nagkamali ng kinalaban. Biglang natumba si Elena. Sinalo siya ni Rafael. Sa gitna ng kanyang tagumpay, ang katawan ni Elena ay bumigay na sa huling pagkakataon bago ang kanyang operasyon. Elena, Elena, stay with me, sigaw ni Rafael. Ang huling nakita ni Elena bago magdilim ang kanyang paningin ay ang muka ni Rafael hindi na bilang isang kaaway, kundi bilang ang lalaking handang itapon ang buong mundo para lang sa kanyang isang hininga. Ang naghihingalo sa kanyang harap. Ang seremonya ng kantay na dapat ay puno ng kagalakan ay naging isang eksena ng kaguluhan at tensyon. Habang isinasakay si Elena sa ambulansya, ang tunog ng sirena ay nakikipagpaligsahan sa ingay ng mga reporter na pilit kumukuha ng pahayag mula kay Rafael. Ngunit ang lalaki ay walang ibang nakikita, kundi ang maputlang mukha ni Elena at ang nanginginig na kamay ni Nanay Rosa na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. I block ang lahat ng labasan. Huwag niyo silang hahayaang lumapit, sigaw ni Rafael sa kanyang mga security guards. Sa kabilang bahagi ng plaza,
Ang hustisya ay nagsimula ng maningil. Si Doña Celestina, na dati ay tinitingala bilang reyna ng Batangas, ay pinalilibutan na ng mga kapulisan. Ang kanyang mga alahas ay tila nawala ng ningning sa ilalim ng mga flash ng kamera. Wala kayong ebidensya, pakawalan niyo ako, sigaw ni Celestina, habang ang mga formal na posas ay ikinakabit sa kanyang mga pulso. Rafael, bumalik ka rito. Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat. Lumingon si Rafael sa huling pagkakataon. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na pait. Ang lahat ng ibinigay niyo ay galing sa kasinungalingan, Mommy. Oras na para bayaran niyo ang bawat buhay na ginamit niyo para sa inyong ambisyon. Pagkasabi niyon, sumakay si Rafael sa ambulansya. Ang pintuan ay nagsara, iniwan ng mundong binuo ng pera at kapangyarihan para sa isang laban na hindi kayang bayaran ng ginto ang laban para sa huling hininga ni Elena. Sa St. Luke's Medical Center ang paligid ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang operasyon para sa bone marrow transplant ay nagsimula na. Sa loob ng operating room, dalawang buhay ang nakataya, si Elena at ang kanyang nanay na si Rosa. Nakatayo si Rafael sa tapat ng salamin ng chapel ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak, isang posisyon na matagal na niyang hindi nagagawa. Doon niya napagtanto na sa kabila ng kanyang yaman at pagiging CEO, wala siyang kontrol sa tibok ng puso ng babaeng mahal niya. Sir Rafael, tawag ni Tracy, ang kanyang secretary. Ang board meeting ay natapos na. Doña Celestina has been officially stripped of her title and position. At ang balita tungkol sa kabayanihan ni Architect Elena, kumakalat na ito sa buong mundo. Maraming international conservation groups ang mag-aalok ng tulong para sa kanyang pagpapagamot. Ibigay mo ang lahat ng kailangan nila, Tracy. Pero huwag mong kukunin ang pera nila. Gamitin mo ang personal fund ko, sagot ni Rafael nang hindi lumingon. Gusto kong malaman ni Elena paggising niya na ang kanyang dangal ay hindi lang naibalik, kundi itinaas pa ng buong mundo. Lumipas ang 8 oras. Ang bawat minuto ay tila isang taon para kay Rafael. Nang bumukas ang pinto ng operating room, lumabas si Dr. Arvin. Ang kanyang muka ay basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang halo-halong emosyon. Arvin, sabihin mo sa akin, kamusta sila? Tanong ni Rafael, halos hindi makahinga. Huminga ng malalim si Arvin at tinapik ang balikat ni Rafael. Matagumpay ang transplant. Ang katawan ni Elena ay tinanggap ang cells mula kay Aling Rosa. Pero kailangan pa natin siyang i-observe sa loob ng 48 oras. Ang susunod na 2 araw ang magsasabi kung tuluyan na siyang makaka-recover. At si Nanay Rosa? Ligtas siya. Mahina lang ang katawan niya dahil sa procedure pero stable na siya. Napasandal si Rafael sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Hindi ito luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa isang maten. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat sa bintana ng recovery room, dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay hindi ang puting kisame ng ospital, kundi ang isang buke ng mga sariwang bulaklak at ang mukha ni Rafael na nakasandal sa gilid ng kanyang kama. Mahimbing na natutulog habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Dahan-dahang ginalaw ni Elena ang kanyang mga daliri. Ramdam niya ang sakit sa buong katawan, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ramdam niya na ang kanyang paghinga ay mas maluwag. Wala na ang mabigat na pasanin ng lihim at kahihiyan. Naramdaman ni Rafael ang paggalaw ng kamay ni Elena. Agad siyang nadiseng at napayos ng upo. Elena, gising ka na. Ang boses ni Rafael ay puno ng saya. Huwag kang pilit na magsasalita. Dito lang ako. Ang San Sebastian. Ang mahinang bulong ni Elena. Napangiti si Rafael. Tapos na, Elena, alam na ng lahat ang totoo. Ang mommy, nasa kamay na siya ng batas. At ang simbahan nakatayo ito ng matibay, salamat sa'yo. You are no longer the gold digger of Batangas. You are the architect of truth. Isang maliit na luha ang kumatak mula sa mata ni Elena. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ang disenyo ng kanyang buhay na akala niya ay mauuwi sa pagkawasak ay nabuo muli ng mas matatag kaysa sa anumang gusali. Rafael, bakit mo ginawa lahat yun? Sinira mo ang pamilya mo para sa akin? Tanong ni Elena. Hinawakan ni Rafael.
Ang kanyang pisingi, ang kanyang tingin ay puno ng pagsamba. Hindi ko sinira ang pamilya ko, Elena. Iniligtas ko ang sarili ko. At ikaw ang tanging pundasyon na gusto kong panatilihin sa buhay ko. Wala akong pakialam sa yaman o posisyon. Basta't sa bawat paggising ko, ikaw ang arkitekto ng bawat araw ko. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, pumasok si Arvin na may dalang isang envelope. Pasensya na sa istorbo, pero may kailangang malaman si Elena. Isang sulat mula sa Board of Architects. Kinuha ni Rafael ang sulat at binasa ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Elena, hindi lang nila ibinalik ang lisensya mo. Inuminahan ka rin nila bilang Architect of the Year para sa iyong kontribusyon sa heritage preservation. Tumingin si Elena sa labas ng bintana kung saan tanaw ang langit. Ang laban ay napanalunan na. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katotohanan na hindi kayang ibaon ng kahit anong semento. Mahal kita, Rafael, bulong ni Elena. Mahal na mahal din kita, Elena. Na yon ang tanging itatayo na lang natin ay ang ating hinaharap. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay tila may dalang dalisay na pag-asa habang humahampas ito sa mga luntiang puno sa paligid ng San Sebastian Monastery. Ang mga kampana ng simbahan ay tumutunog ng may kakaibang tamis, tila nagbabalita sa buong probinsya na ang sugat ng kahapon ay tuluyan ng naghilom. Sa loob ng malawak na hardin ng monasteryo, nakatayo si Elena Marquez. Wala na ang scarf na tumatakip sa kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay muling tumubo na makapal at itim kasing ningning ng kanyang mga mata. Suot ang isang simpleng beige na blazer, tinitingnan niya ang Vollmer Arch na dati ay muntik ng gumuho. Ngayon, ito ay nakatayo ng matatag, isang perpektong balanse ng semento, bato at talino. Architect Marquez, narito na po ang mga documents para sa Phase 2 ng restoration. Tawag ng kanyang batang assistant. Salamat, Sarah. Pakilapag na lang sa opisina. Susunod ako. Sagot ni Elena ng may matamis na ngiti. Hindi na siya ang arkitektong natatago sa anino. Siya na ngayon ang isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa bansa. Matapos ang kanyang matagumpay na operasyon at ang paglilinis sa kanyang pangalan ang mga kontrata, ay bumuhos na parang ulan. Pero sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang nakatapak sa lupa. Ang kanyang unang sweldo ay ginamit niya para ipagawa ang bahay ni Nanay Rosa sa Batangas at magpatayo ng isang maliit na foundation para sa mga batang may cancer. Masyado ka namang seryoso, architect. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Elena mula sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang tibok ng kanyang puso ang unang nagbigay ng hudyat. Lumapit si Rafael Villarreal. Wala na sa kanya ang bakas ng pagiging aroganteng CEO. Sa loob ng isang taon, si Rafael ay naging abala sa paglilinis ng pangalan ng Villarreal Group. Ibinenta niya ang marami sa kanilang mga luho para bayaran ang lahat ng utang at pinsalang idinulot ng kanyang ina. Si Doña Celestina ay nananatili sa loob ng bilangguan, nahaharap sa mahabang sentensya. Ngunit bawat buwan ay pinapadalhan pa rin siya ni Rafael ng mga pangangailangan, isang tanda ng utang na loob bilang anak, ngunit may hangganang itinakda ng hustisya. Rafael, akala ko ay nasa Manila ka para sa board meeting, sabi ni Elena, habang hinahayaan niyang hawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Mas mahalaga ang meeting ko rito, biro ni Rafael. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ba sumasakit ang likod mo? Rafael, magaling na ako. Sabi ni Arvin, ang mga lab results ko ay clear na. I'm a survivor, remember? Tumawa si Elena. I know, pero hinding-hindi ko makakalimutan ang takot ko noon mawala ka. Seryosong sabi ni Rafael habang tinitingnan ang mga mata ni Elena. Elena, sa loob ng isang taon, hinintay ko ang araw na ito. Ang araw na masasabi ko sa'yo na handa na ako. Handa para sa ano? Dahan-dahang lumuhod si Rafael sa harap ni Elena sa mismong lugar kung saan nila unang pinangarap ang restoration ng simbahang ito. Inilabas niya ang isang maliit na pulang kahon. Sa loob niyon ay isang singsing na may disenyong hango sa mga arko ng San Sebastian. Noong una tayo nakakilala, akala ko ay sapat na ang pera at kapangyarihan para itayo ang lahat. Pero itinuro mo sa akin na ang pinakamatibay na pundasyon ay ang katotohanan at sakripisyo, simula ni Rafael. Elena Marquez, hindi na kita bibigyan ng tseke.
Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko, ang pangalan ko, at ang bawat tibok ng puso ko. Will you marry me? Will you build a lifetime with me? Naramdaman ni Elena ang kamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o kahihiyan. Ito ang luha ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa sa ginto. Yes, Rafael. Yes, ang mahinang sagot ni Elena. Isinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Elena at tumayo para yakapin siya ng mahigpit. Sa di kalayuan, nakita nila si Nanay Rosa na nakaupo sa isang bench na kangiti habang may hawak na rosaryo. Kasama niya si Arvin na masayang kumakaway sa kanila. Ang tuding ay matibay na Elena. Wala na itong bitak, bulong ni Rafael habang nakatingin sila sa simbahan. Dahil ang arkitekto ng ating buhay ay hindi nagkamali sa pagpili ng materyales, Rafael, tugon ni Elena. Ginamit niya ang bawat pagsubok para gawin tayong mas matibay. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng San Sebastian Monastery, ang anino ng gusali ay bumabalot sa kanila ng may pagmamahal. Ang kwento ni Elena ay hindi lamang kwento ng isang arkitektong nasalba ang isang simbahan. Ito ay kwento ng isang babaeng nagtayo ng sarili niyang danggal mula sa mga guho ng pagkakanulo. Ang pag-ibig, tulad ng isang lumang simbahan, ay maaring mabahiran ng dumi at magkaroon ng mga bitak. Pero hanggat ang pundasyon ay katotohanan, maaari itong itayo muli mas maganda, mas matatag at panghabang buhay. Makalipas ang ilang buwan, isang maliit at pribadong damkui ang naganap. Walang mga media, walang mga marangyang chandelier, at walang mga tsekeng pinapamigay. Tanging ang pamilya, mga tunay na kaibigan, at ang basbas ng langit. Habang naglalakad si Elena sa pasilyo ng simbahan, suot ang isang gown na siya mismo ang nagdisenyo, alam niyang hindi na siya kailanman muling titingin sa likod ng may pagsisisi. Ang bawat hakbang niya ay isang pasasalamat. Sa dulo ng altar, naghihintay si Rafael, ang lalaking natutong magmahal, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa halaga ng isang marangal na puso. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Ang kanilang mga panata ay umalingaw-ngaw, hindi lang bilang mga salita, kundi bilang isang buhay na patotoo. At sa bawat sulok ng San Sebastian, ang mga bato ay tila sumasaksi. Ang danggal na kinuha ng kamay ng tao ay ibinalik ng kamay ng tadhana.